Nakakatampo lang na bakit ako yung una nagtinda pero hindi ako yung unang na-vlog, tapos hindi ako yung sumikat. Masakit sa akin kasi unang-una, sa totoo lang, ako yung unang nagtinda ng hotdog sandwich eh. Dito, ako ang unang naglapag dito. 2011 pa lang, tinda ko na yung hotdog sandwich. Pinagdasal ko po talaga na sana ako naman, na sana mapansin naman ako, na sana ito naman yung time na mag-boom yung business ko. Naniniwala po ako na panapanahon lang kapag binigay sa'yo ni Lord, ibibigay niya sa'yo ng sobra-sobra. Sobrang laki po na naitulong sa akin nito. Nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Tapos may sasakyan kami. Yung mga anak ko po nag-aaral sa private school. Katuwang ako ni Mama sa pagsuporta sa kanya. Kaya malaking bagay po talaga. Ang laking tulong sa amin. Panoorin niyo po ang kwento ng Baga ng Mama Mo dito sa Quiapo sa Tikim TV YouTube. Hi, ako po si Jacqueline Alfaro, nakilalang Baga ng Mama Mo. Ate Jack, Madam Jack, Jacqueline Sulit Alfaro ang real name po. Tawag nila ako Madam Inuts na dahil kalukalike ka daw si Madam Inuts. Ayun nga po, minsan po kasi hindi natin may iwasan, may mga taong parang i-underestimate ka kasi vendor ka lang sa bangketa. Kaya minsan masarap din na malaman nila na hindi lang kami basta vendor lang sa bangketa. Meron po kaming diploma, diskarte, at ginto. Masarap na baga ng baboy at pinakamayaman na nagtitinda ng street food dito sa Carriedo, Quiapo, Manila. Yung mga vlogger nagpuntahan din na, wow, kakaiba to vendor lang to pero ang daming gold. Ang tawag po nila kasi sa akin ay pinakamayamang vendor daw po dito sa Carriedo. Dahil po sa mga alahas ko daw po. Ayan. Ang mga tinitinda ko po ay yung Baga ng Mama Mo, yung Thick Milo Crunch, tsaka yung Fruit Ninja po. Ang tawag na nila sa akin, Madam. Reyna ng Baga. Sabi nila, Queen of Baga. Ang tawag nila sa akin. Yung mga iba sa Divisoria, pag namimili ako, ayun yung Queen of Baga, ay yung ganon. Minsan naman, si Baga ng Mama Mo. Yun ang tinatawag nila sa akin. Maririnig mo na lang pag dumadaan ka. Sobrang saya ko po talaga. As in, sobrang saya. Kasi yung pakiramdam na kala mo, artista ka, yung maglalakad ka lang, nandiyan ka lang sa gilid, may magpapapicture sa'yo, Madam, pa-picture, Madam, pa-shout out, yung ganon. Iba, yung parang nararamdaman mo yung pakiramdam ng mga artista na sikat. Kaya sobrang saya po. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasaya, pero sobrang saya. Kaya talagang swerte sa akin yung mga gold. Ito yung nagpakilala sa akin, kaya nakilala akong Baga ng Mama Mo. Nakapwesto po kami dito sa kabaan ng Carriedo Street, corner Estero Sigado, in front of Isitan Carriedo, na malapit po sa SM Carriedo din po. Actually, ang naunang nag-vlog sa akin sa Baga ng Mama Mo, si Sir Ewik Mukbang. Tinawag ko lang siya, Sir, vlog mo naman tong baga ko. Tapos trinain niya, tinikman niya lang. Yun, nagustuhan niya, kaya blinag niya. Puntahan niyo na si ate. Pinakamayamang nagtitinda Ewan ko lang, sila may sabi. dito sa kalye ng Carriedo kasi naka-gold. Ay, hindi po syempre. Kung ako ang pinakamayaman dito sa Carriedo, hindi na po ako magtitinda. Ba't pahihirapan ko pa yung sarili ko? Mayaman naman pala ako. Eh, di sa bahay na lang ako. Ako po, ang tinda ko po is baga ng baboy. Para kapag niluto natin, hindi ganun katagal, hindi hassle. Kasi ngayon ang niluluto natin,
minimum 75 kilos a day eh. Yes, yung baga po kasi ng mama mo is baboy. Na-try ko na po kasi magtinda ng baga ng baka. Actually, malansa ang baga ng baka. Lalo na kapag hindi mo siya nailuto ng maayos. Tapos medyo maamoy siya kapag niluluto mo kumpara sa baboy na kapag naluto mo ng maayos talaga is walang lansa. Kaya tapos ang baka po kasi is matigas. Kailangan gamitan mo siya ng pressure cooker. Kapag inadobo mo siya po, ang baboy po, pakuluan mo lang ng 30 minutes yan, okay na po yan, malambot na po yan. Yung presyo ng baga natin is budget meal lang talaga. Meron tayong 20 pesos na nasa maliit na baso. Pag gusto nyo lang tumikim, 20 pesos tayo. Tapos meron tayong 50 pesos na medyo mas malaki. At meron tayong 100 pesos na pang-ulam na, pampulutan pa, pampapak pa. Nag-uumpisa po kami usually 10 a.m. hanggang sa maubos. Kadalasan 7 p.m. na yung tapos namin. Monday po day off namin. Tuesday to Sunday po ang may tinda kami. Kailangan natin magpahinga. Noong 2022 po kasi talaga, ako po unang natinda ng baga dito. Tapos suminto lang po ako at binalik ko lang po noong February. Itong nakakain yung baga na nabinibili niyo po sa akin, is sariling recipe ko po. Sariling gawa ko po yan. Sariling timpla ko. Binibili namin yung baga nang nakalaga na po yan sa Divisoria. Laga na siya kasi mahirap pagkasariwa mo pa siya binili, ikaw pa magdalaga eh. Ngayon binibili namin siya ng laga na kaya medyo mas mahal yung presyo niya kumpara sa sariwa. Tapos hinihiwa namin siya sa hiwa na gusto namin. Tapos i-adobo ko po siya. Masarap siya na may tamis ng konti, may konting alat, may konting tamis. Pag sinama mo pa ng ano niya, masarap siya. Ay, yayamanin si ma'am. Maraming gold, yayamanin. Mabait. Parang pag may lumapit sa kanya, magpapapicture, sige lang. Hindi malansa. Mura eh. Mas madami din yung serving niya. Yes, mas sumisiksik po yung lasa doon sa Suka. Sarap din naman yung suka. meaty, may flavor na meaty talaga. Yes, yung suka ako rin po gumagawa. Hindi rin po basta-basta yung yung ingredients na nilalagay natin sa suka para masarap kapag sinausaw na yung baga. Worth it naman yung pera mo. Sulit naman. Sulit naman, 100 pesos na pero ang dami na serving niya. Okay siya, masarap, manamis-namis. Tapos yung sausawan niya, the best. Yung suka ko kasi may sibuyas yan, may pepino, may bawang. Tapos yung magic nating pantimpla para lumasa. Oo, dadayuin talaga. Medyo masikip, medyo maraming tao, madaming vendor. Ganito pala sa Maynila. Kailangan ba may lagi magsikat? Hindi naman natin maiwasan kasi ang tingin nila sa mga vendor talaga minsan is mababang tao lang kasi sa bangketa lang eh. Mamaliitin ka na, tindera lang yan, vendor lang yan sa bangketa, parang ganon. Marami na nabablog dito sa Carriedo. Tapos ako, masakit sa akin kasi unang-una, sa totoo lang, ako yung unang natinda ng hotdog sandwich eh. Dito, ako ang unang naglapag dito. 2011 pa lang, tinda ko na yung hotdog sandwich. Tapos binalik ko ng 2022. Tapos syempre, hindi naman natin may iwas. Blessing sa ibang tao yun na sila yung mablog at sila yung makilala. Tampo lang, pero natutuwa ako na yung mga kapwa vendor ko is umaangat. Masaya naman po ako talaga na pinapanood sila. Ganun lang. Pero sabi ko siguro, in time ibibigay sa akin ni Tatay Negro.
yung para sa akin. Ang tawag ko po kasi sa mahal na po ang Nazareno is Tatay Negro. Ang Batang Quiapo po, ang tawag po namin lahat kay Black Nazarene po is Tatay Negro. Eto talagang yung time ko, dinasal ko to eh. Dinasal ko kay Tatay Negro to na sana ibigay niya sa akin to, na ako naman yung mapansin ng mga vlogger, na sana kahit isang vlogger lang na may makapansin sa akin. Dinasal ko po yan. Naghintay ako eh, hindi ganun kabilis pero naghintay ako. Nung una, iniisip kong talo ko, bitawan ko na. Ayun, binitawan ko si hotdog sandwich. Mas naging better, mas maganda, mas nakilala ako. Pinagdasal ko po talaga na sana ako naman. Sana ito naman yung time na mag-boom yung business ko. Hindi pala talo. Parang sabi nga nila, pag may nawala, may darating. Mas may better na darating na para sa'yo. Yun nga, yung feeling ko na natalo ko dun sa hotdog sandwich talaga, nung binitawan ko, yung pala, hindi pagkatalo yun. Kasi parang nakapag-isip ako ng isang bagay na mas magbo-boom sa akin, na ibibigay sa akin, ng sarili ko. Hindi lang isa ang napasikat, naging 3 pang sumikat sa tinda ko. Yung hiniling ko dati na isa lang, binigay pa ng sobra-sobra. Sobra-sobra, biglang boom, lahat na ng vlogger, isa-isa, kahit sikat o hindi, nandyan sa harapan mo. Kay Sir Eric Toberia po, kay Ewik Mukbang, 6 million views po, mahigit, sa Facebook po niya. Sobrang dami nga ng niluluto niya araw-araw, kaya naman ang dami-dami na nga niyang gold, oh. At sabi nga niya eh, Katas ng Baga, kay Kapudrit po, mga 11 million views na po, yata o mahigit pa. Pag nakita niyo na yung maraming ginto, medyo nasilaw na kayo, yun na, yan yung nagtitinda ng baga ng baboy dito. Yung baga ng mama mo, kay Ma'am Lane Bernardo, parang mga kulang 10 million or hindi ko ma-estimate eh. Kasi last week ko pa tinignan yung last views nila eh. Yung kilalang pinakamayaman at madiskarte sa buong Carriedo ay may bago na namang pakulo na nagva-viral ngayon. Tapos sa Kalanonong po, Kala Manuel Olaso, may 1 million, may 2 million views, ganun po. TikTok, Facebook, kay Macbangers din po pala. Natikman mo na ba ang baga ng baboy ni ay dilas-alas ng Quiapo na kahit mayaman na at patong-patong na ang alahas sa katawan, hindi pa rin tumitigil sa paghahanap buhay. Siya yung pangalawang nag-vlog sa akin na biglang 2 days pa lang 3 million views na parang gano'n. Yes, dumami ang customer. Sobrang nakatulong talaga yung mga vlogger. As in, ang laking tulong. Parang sabi ko nga sa kanila, utang na loob ko sa kanila yun. Nang dahil nga sa pagtitinda niya ng baga ng baboy ay biglang sumaksis talaga ito si Ate Jackie. At siya na yata ang pinakamayaman na vendor dito sa Carriedo. Ito, yung mga advice ko lang po sa mga nagsisimula or gustong magnegosyo, kagaya ng sa amin, is
ang negosyo po kasi talaga is sugal. Pero pag pagkain po kasi talaga ang itininda nyo, siguraduhin yung masarap pero mura para talagang pumatok yan. Kasi kung titipirin nyo sa rekado yan, talagang hindi natin makukuha yung panlasa ng Pinoy eh. Ang Pinoy mahilig sa masasarap. Kahit naman sino gusto masarap eh. Pero nandun yung kakunatan natin eh. Na gusto natin budget meal. 'Di ba? Gusto natin yung kaya ng bulsa natin. Kaya dapat masarap pero mura. Kaya kung magtitinda kayo kagaya sa akin, ang advice ko lang, galingan nyo po, sarapan ninyo, tapos sugal to, magtiyaga kayo. Sa umpisa talaga may pagkalugi, hindi lahat laging Pasko, hindi laging Pasko, hindi laging may pangita. Sa negosyo may lugi talaga yan. Susubok ka na susubok hanggang na makuha mo na ikaw naman, yung kumbaga, eto, panalo na ako dito. Kumbaga, nakuha ko na. Tapos pag nakuha mo yung bagay na yon, huwag mo nang bibitawan, mahalin mo sa tamang paraan. Huwag kang, yung nakatapak ka pa rin sa lupa, na huwag mo kakalimutan yung mga taong nasa paligid mo na tumutulong sa'yo. Mahalin mo lang kung ano yung binibigay sa'yo ng negosyo mo. Kasi kailangan talagang mo yan eh, alagaan mo yan eh. Kasi pag pinabayaan mo yan, unti-unti yan mawawala sa'yo. Hanggang baka hindi na bumalik o hindi na maulit. Marami akong gustong pasalamatan. Unang-una talaga, si Tatay Negro. Kasi binigay niya sa atin to. Pangalawa, yung mga magulang ko, si Mama at si Papa. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi kami nakapwesto dito. Pangatlo, yung mga kapatid nila Papa, nila Mama, na nakaalalay lang din sa amin, na tumutulong sa araw-araw. Tapos yung sa mga vlogger, talagang yan lagi ko sinasabi, utang na loob ko sa inyo to. Kay Sir Kapood Trip, kay Sir Ewik Mukbang, kay Sir Nonong, kay Ma'am Lane Bernardo, kay Manuel Olaso, kay Macbangers, kala Papa Don, kala AJ TV. Maraming mga vlogger pa na hindi ko na mabanggit, na kahit hindi kayo, yung iba kahit hindi ganun kasikat, ang laking tulong pa rin, natulungan nyo pa rin ako, may naiambag pa rin kayo para sumikat ako. Ayun po. Ayun nga, yung sa dating na-discover ko, unang-una kasi yung hotdog sandwich eh. Tinanggap ko sa sarili ko na sa Carriedo ang hanap dito si Neneng Bina, sa hotdog sandwich at sa Hungarian. Tumumal kami, kaya ang sabi ko dun sa tao ko, tanggalin na natin. Ibigay na natin sa kanila dahil sila na yung hanap ng tao. Maggagawa ako ng sariling atin na sisimulan natin ng eto yung atin. Sabi ko kako, bitawan natin, magtitik Milo ko. Kasi summer eh. Ang hanap nila, pang-refresh talaga eh. Kaya binago ko yung hotdog sandwich, pinalit ko naman yung Tik Milo. Yes, kaya ako maraming gold kasi investment to. Hindi ako mahilig mag-ipon sa bangko eh. Kumbaga yung ipon ko, eto na yon yung nasa katawan ko. Tapos pang emergency funds na rin kasi to. Mas mabilis gawing pera ang gold eh. Nakaka-inspire talaga mag-collect ng gold. Parang kumbaga dito eto na yung kayamanan ko eh. Kaya nawibili talaga akong bumili ng gold. Katas ng pinaghirapan ko, nakikita ko sa katawan ko. Ito yung pagod at hirap ko sa araw-araw. Nakikita ko na suot ko. Pag may extra at may sobra, nilalagay ko sa gold para yun na yung ipon ko. Yes, kaya lalo akong ginaganahan magtinda, kumayod ng kumayod para mas lalo pa silang dumami. Parang baby ko na tong mga to, parang mga anak ko na rin. Yung iba, natatakot silang magsuot ng gold, maglakad-lakad dito, pero kami hindi, panatag na kami. Kasi Batang Quiapo nga eh, kilala kami ng mga tao dito. Tsaka okay po talaga yung Quiapo, safe po talaga, mga tao dito mababait. Siguro kung meron man naliligaw, mga dayo na lang po yun. Actually po kasi graduate po ako ng HRM, Specialization in Cruise Line sa Lyceum of the Philippines University. Kaya talagang mahilig akong magluto, tsaka kapangpangan po kasi. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.